This portion is brought to you by Wormictin Tablet. Good morning! Welcome to Happy Pets 101. Sa panahon ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang lamig ng panahon. Kaya naman, usong-uso pa rin ang magkakaroon ng sakit sa ating mga alagang aso. Isa na nga po dito ang canine heartworm o bulate sa kanilang mga puso. Ito po ay dulot ng kagat ng infected mosquito. Ipapaliwanag po sa atin yan ni Dr. Paul Deo Hernandez dito po sa FMH Animal Clinic. Ang canine heartworm ay caused by Dilophilaria immitis, tapos ang nagtatransfer sa kanya mga lamok. Normally, mas dumadami yung ganyang case pag mga tag-ulan or medyo malamig yung panahon. Kahit anong breed naman or sex ng mga aso, pwedeng magkaroon ng ganong sakit. Normally, ang signs noon ay napapansin ng mga owner pag medyo matanda na yung aso. Kapag kumagat yung lamok na may dala ng sakit, ang maipapasa noon ay yung mga maliliit na bulate na sumasama sa dugo at nagsisirculate papunta sa baga at sa puso. Pag nag-migrate na yung mga worms doon, normally, magsistay yun doon para doon na sila lumaki at mangitlog ng mga panibagong worms. So pag lumaki na sila, after ilang years, kasabay ng aso, doon siya nagkukos ng mga signs na pag-uubo or pwedeng mabilis mapagod yung aso at saka syempre nagkaka-ascites din or lumalaki ang tiyan dahil napupuno ng tubig. Normally, ang tinatamaan ng mga ganitong sakit, yung mga asong 6 months pataas. Pero hindi lang siya limited sa heart. Makikita rin siya minsan sa lungs, kaya talagang pati respiratory signs makikita dun sa aso. Ang mga signs ng heartworm na sakit, pwedeng makita nyo yan habang pinapasyal nyo yung aso nyo, lalo na kung medyo may edad na yung aso nyo, tapos mabilis siyang mapagod, napansin nyo umuubo siya or sinisipon siya, tapos kahit bigyan nyo ng medications, mga antibiotics or mga vitamin C, medyo matagal pa rin or pwedeng 2 weeks onwards ay hindi pa rin nagbabago, pwede nyo siyang ipacheck sa veterinary nyo kasi baka heartworm na yung nagkukos or may bumabara na sa lungs kaya persistent pa rin yung pag-uubo at pagsisipon niya. Pwede rin mag-cause ang heartworm ng pagtamlay sa pagkain, paghihina, or pwede ramang pumayat lang din siya gradually. So para effectively na ma-diagnose natin yung ganong sakit, ang pinakamabisa ay yung heartworm test kit. Ang kailangan lang naman blood sample ng aso. Yung isa pang pwedeng test ay yung blood smear test. So pag gano'n naman, blood din yung kukunin at titingnan siya sa ilalim ng microscope. Normally, ginagawa to mas maganda pag morning or late evening kasi doon nagpipid yung mga bulate. Para matreat yung ganitong sakit, marami kasing pwedeng gawin. Lalo na kung medyo bata pa yung aso or pwedeng pag maliliit pa yung worms, pwedeng direktahan na nating patayin yung mga bulate gamit yung ivermectin. Pero in most cases nga, dahil hindi siya halata habang bata pa, late na na-diagnose yung sakit. So malalaki na rin yung bulate na nando sa puso at sa may baga niya. Hindi pwede natin basta-basta patayin dahil pwede namang mag-cause ng heart attack pag bumara yung mga napatay nating malalaking bulate sa puso or sa baga. Madalas mag-antibiotics muna siya, tapos at saka tayo magbibigay ng mga pampatay dun sa bulate. Yung gamutan ng ganitong sakit, normally naglalas siya ng ilang buwan. Dahil nga hindi natin pwedeng biglain yung pagpatay dun sa mga bulate. Para ma-prevent yung ganitong sakit, normally pwede tayong magbigay ng monthly na mga gamot. Tulad ng ivermectin, may mga forms naman ito na chewable lang or pwede rin naman yung mga ini-inject. So pag medyo maulan at maraming lamok, mas maganda kung nasa loob na lang muna yung aso para ma-prevent din natin yung ganitong sakit. Ang canine heartworm ay nakukuha sa kagat ng infected mosquito. Kaya naman, prevention is always better than cure. At para ma-prevent ito, gumamit po tayo ng ivermectin tulad ng Wormictin Tablet. Ito po ay ginagamit once a month. Binibigay po ito sa mga asong negative sa heartworm upang maiwasan ang pagkakaroon nito. Muli, ito po si Doc Angela ng Happy Pets 101. This portion was brought to you by Wormictin Tablet.